sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Hallelujah, Hallelujah. Iwinagsin ang kasalanan, malupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Hallelujah, Hallelujah. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay ang ikalawang linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon din po ay linggo ng banal na awa. At sa ating mabuting balita ngayon, matutunghayan natin ang tawag ng Panginoon na maniwala sa mabuting balita, maniwala sa kanyang awa at malasakit. Higit pa sa karahasan, higit pa sa pagbabaluktot ng katotohanan, at higit pa sa pagiging makasarili at makasalanan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Asa lupa'y kapayapaan, asa lupa'y kapayapaan sa mga taong
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol, na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasiyahan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tignan na nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para kung patay na lalukmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi,
Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ng Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa mga naririto po, gayon din po sa mga sumusubaybay sa atin sa live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bilang panghalili po sa humilya ngayong linggo, hindi lamang dahil ngayon ay linggo ng dakilang awa ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, subalit iilang araw na lamang po ay hahantong na tayo sa isa sa mga kaganapan sa ating bansa na magdidikta ng mga susunod na taon, lalong-lalo na sa ating kasaysayan, ang pambansang halalan. Babasahin ko po ngayon ang liham pastoral ng mga obispo ng tinatawag nating probinsyang eklesyastikal ng Maynila. No? Ito po ay mga dioceses sa NCR, no? At sa mga ilang karatig, probinsya at lungsod. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Sumainyo ang kapayapaan at mabuting kalusugan. Papalapit na ang napakahalagang halalang pambansa at lokal kung kailan tayo ay boboto ng mga pinagkakatiwalaan nating maglilingkod sa ating lungsod, lalawigan at bayan. Hinihikayat namin kayong hanapin at ipagtanggol ang katotohanan at ang ikabubuti ng pangkalahatan. Pinakikiusapan din namin kayo na alagaan ang ating kalayaan at dignidad sa pamamagitan ng makatarungang pagboto. Huwag nating iboto ang mga namimili ng boto. Bumoto tayo sa mga magtataguyod ng pangkalahatang kabutihan ng mga mamamayan, lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Kung tayo ay tunay na makadiyos at makabayan, pipiliin din natin ang mga taong makadiyos at makabayan. Ngayon, may napakahalagang panawagan din kami bilang inyong mga pastol sa Panginoon. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos
sa tulong ng ating mahal na ina. Para saan? Upang matupad sa halalang ito ang kalooban ng Diyos na sa isang mapayapa, malinis at tapat na halalan ay mapili natin ang mga karapat-dapat mamuno sa atin. Alam natin na sa likod ng mga fake news, mga peking balita o binabaluktot na balita, mga bayarang trolls, mga akala natin mapagkakatiwalaan subalit nagtatago sa mga peking pangalan at account, mga pagpapakalat ng kasinungalingan at pagbaluktot ng kasaysayan, kasama na ang pamimili sa mga boto, karahasan, pandaraya, ang ama ng kasinungalingan at mga mamamatay tao, si Satanas. Nakasisindak ang kaaway at may mga taong nagpapagamit sa kanya. Ngunit di tayo dapat matakot. Si Jesus ay laging kasama natin at tinitiyak niya na ang ating hingin sa kanya na aayon sa kanyang kalooban ay ipagkakaloob niya sa atin. At kung si Kristo na muling nabuhay at Panginoon ay kasama natin, sino ang katatakutan natin? Ibinigay sa atin ni Kristo ang kanyang ina upang kalingain tayo. Tayo naman, kinikilalang bayang sumisinta kay Maria. Paulit-ulit sa kasaysayan na tinutulungan tayo ng ating mahal na ina. Hindi ba ako ang iyong ina? Wika niya kay San Juan Diego sa kanyang pagpapakita sa Guadalupe noong 1531. At ito ay sinasabi rin niya sa atin ngayon. Sa laban sa Lepanto, noong taong 1571, tinalo ng mga puwersang Kristiyano ang napakarami at nakasisindak na puwersang pandagat ng mga Ottoman. Sa tagumpay na ito, naiwasan ang pamamayani ng mga Ottoman sa Europa. Ito ay sa tulong ng ating ina ng Santo Rosario. Nanawagan noon si Papa San Pio IX sa lahat ng mga Kristiyano na magdasal ng Santo Rosario. Dahil dito may tanging paggunita sa ating ina ng Santo Rosario tuwing 7 ng Oktubre. At dito sa ating bansa, noong taong 1646, naganap ang mahimalang tagumpay ng 3 barkong Kastila laban sa higit na marami at mga bagong barkong pandigma ng mga Olandes. Ito ay kinilala ng mga namumuno ng simbahan ng Maynila bilang isang himala sa pamamagitan ng tulong ng ating ina ng Santo Rosario na tinawagan ng mga sundalong Kastila at Pilipino at ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay pinagdiriwang taon-taon sa pamamagitan ng prosesyon ng Lanaval sa buwan ng Oktubre. At sino ang makalilimot sa ating EDSA People Power? Ang mapayapang revolusyong naganap sa EDSA kung saan hinarap ng mga mananampalataya na nagdarasal ng rosaryo ang mga tangke at sundalo. Ang tagumpay na ito ay ipinagdiriwang natin taon-taon sa buwan ng Pebrero. At nagpatayo si Jaime Cardinalsin, dating Arsobispo ng Maynila, ng isang dambana sa ating mahal na ina, bilang birhen ng kapayapaan, sa lugar kung saan napatigil ang mga taong nagdarasal ng rosaryo ang mga tangke. Lapitan nating muli ang ating mahal na ina. At hilingin din natin sa Kanya na tulungan tayong iboto ang mga napupusuan ni Jesus para sa atin. Nananawagan kami na dasalin natin ang banal na rosaryo ng mataimtim araw-araw kasama ang inyong pamilya o komunidad. Hindi tayo bibiguin ng ating ina. Gawin natin ang sama-samang pagrorosaryong ito mula sa 30 ng Abril, ang kapistahan ni San Pio IX,
hanggang 9 ng Mayo, ang araw ng pambansang halalan. Ipanalangin din natin ang COMELEC na panindigan nila ang kanilang mahalagang tungkulin na igalang at pairalin ang tinig ng bayan na kanilang ipinahahayag sa kanilang mga boto. Maging matatag sana sila at makatotohanan. Umasa tayo na tayo rin ay makasisigaw sa tagumpay. Ave Maria, viva la fe en Cristo y la Virgen Santissima de Rosario. Mabuhay ang pananampalataya kay Kristo at ang kabanal-banalang Birhen ng Santo Rosario. Katulad ng isinigaw ng mga matagumpay na Katoliko sa labanan noong 1646, 1646. Kasama ninyo sa pagmamahal kay Kristo sa ating ina at sa ating bayan, kami ay inyong mga lingkod sa Panginoon. Nilagdaan ang kanyang kabunyan, Jose F. Cardinal Advincula at mga obispo ng Ecclesiastical Province of Manila. Sa mga darating na araw po, maging tanda po sana natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazarenong muling nabuhay. Sinasabi, pinagpala ang mga naniwala. Naniwala hindi sa peking balita, kundi sa katotohanan. Hindi sa karahasan, kundi sa tunay na kapayapaan at tunay na pagkakaisa ng bawat isa. Naniwala hindi sa kamatayan bilang huling salita, kundi ang muling pagkabuhay at buhay na pag-asang dala ng Diyos. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Tumayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng ating Panginoong Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, walang hanggan ang iyong habag at hindi ka napapagal sa iyong awa. Tulutan mo kami ng iyong dakilang awa, ngayong itinataas namin sa iyo ang aming mga pagsusumamo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ipagpatuloy nawa ng simbahan ang misyon ng pag-ibig, awa at habag ni Kristo sa mundong lubhang nagugulmihanan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawa nawa ang mga pinuno ng aming bansa sa mga taong kapuspalad at yaong mga lubhang nahihirapan. Maging mahusay nawa silang instrumento ng paglingap sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid naming naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamitawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa mo, O Diyos, sa kanilang lubhang inaasahang noong sila'y nabubuhay pa. Manalangin tayo.
Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na nagiging tanda ng pag-asa sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na ngayong pandemya. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming daing sa iyong banal na awa. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong dakilang pag-ibig na siyang dahilan ng aming kagalakan ngayong nagdiriwang kami ng muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Nagkakaisa sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Nieves at Alfredo, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Aleluya. Aleluya.